Yung araw na late ako sa trabaho dahil sa sobrang traffic pagkahatid ko sa aking anak. Nang makarating na ako sa trabaho, dumiretso ako sa itaas para ibigay sa katrabaho ko ang dyaryo. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa mga labahin ko dahil kompleto na sila sa itaas at kaya na nilang maglinis. Marami kasi kaming kasambahay dito kaya tulungan kami. Kaya't sinimulan ko na ang pamamalansya at paglalaba. Ako ang pangunahing gumagawa nito dahil ako ang may pinakamaraming kananasan sa paglalaba at pamamalansya. Pero kapag busy ako sa itaas o nasa bakasyon, tumutulong naman sila. Kaya sa trabahong ito, hindi naman ako pagod. Ako lang yung nagpapakapagod. Alam niyo naman, tayong mga Pilipino, pagdating sa trabaho, mahusay at pulido tayo maglinis. Isa din sa mga gawain namin araw-araw ay linisan ng kanilang CR, lalo na kapag nandito sila. Regular na gawain namin ito, kaya dapat namin panatilihin itong malinis. Bali ako naman ang tumutulong sa katrabaho ko dito sa taas, kapag busy ang ibang mga kasambahay sa ibang parte ng bahay. Ayan nga, nagpaganda pa, tumitingin pa sa salamin. Kaya mas dumadali ang trabaho kasi lahat kami ay nagtutulungan. Pagkatapos nito, magpapalit naman kami ng cover ng kama. Hindi katulad sa hotel na minsan lang magpalit kada linggo. Dito ay gusto nila araw-araw. Kaya araw-araw ko din pinaplantsa ang mga bedsheet at nilalaban ko sa tamang temperatura para hindi masira agad ito. Hindi naman problema kasi marami namang extra bedsheet cover. Pagdating naman sa duvet cover, nilalaban ko lang. Pagkatapos hindi ko na pinaplantsa kasi masyadong mabigat at matrabaho. Kaya sinesend ko na lang sa dry cleaning. Itong katrabaho ko bigla na lang sumayaw nung sinabi kong nagbibideo ako. Minsan, iba yung kasama ko sa pag-aayos ng higaan. Depende kung sino yung available o kung marami kaming ginagawa. Gaya ng pag-grocery, pag-aayos ng flowers o kahit pag-aalaga ng bata. Minsan mag-isa lang ako pero madalang yun mangyari kasi marami kaming kasambahay. Tips ko lang sa pag-aayos ng bedsheet, bagamat naplantsa ko ng maayos, gumagamit kami ng downy pang wrinkles para maiwasan ang mga gusot. Kasi kahit na plinansya ko ng maayos, hindi pa rin sigurado kung tuwid na tuwid siya kapag nilagay ko na ang cover. Pwede din ninyong paghaluin ng original downy at yung pang wrinkles para mas mabisa o yung tubig. Gaya na makikita nyo, ginagamit din namin ito sa duvet cover. Huwag nyo lang gagamitin sa fitted sheet kasi baka hindi agad matuyo. Minsan baka mapaaga sila ng uwi at gusto nilang humiga sa kama, baka kasi hindi agad matuyo. Kaya kung maaari, wag na lang isprayan yung fitted sheet, baka hindi matuyo in case gusto agad magpahinga ng mga amo. Medyo naglalaan kami ng matagal sa pag-aayos ng higaan kasi dito sila mas mahigpit. Kaya kailangan naming siguraduhin na maayos at disenteng tingnan. Isiguro din namin na nakatakin ang mga gilid ng kama at pantay ang bawat gilid. Importante yun sa pag-aayos ng kama. Medyo sanay na kami kasi nga araw-araw namin tong ginagawa. Nakakalibang din dahil nakakapagkwentuhan kami habang naglilinis, kaya hindi nakakaboring ang trabahong ito. Importante kasi sa trabaho nakakapag-relax ka. Kapag kasi stress ka sa trabaho, ang tendency ay hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo. Buti na lang, sobrang bait na mga amo namin. Mag 2 years na ako dito kaya halos lahat ng gawain ay sanay na ako. Naku, sa totoo lang, nung una ay hirap ako. Bukod sa mahirap pakisamahan ang mga katrabaho ko, ay hindi ako sumuko. Pinakita ko na kahit ako ang pinakabata, may maipapakita ako sa kanila na kaya ko. Nung panahon yun, gusto ko na talagang mag-resign, pero ako yung tao na hindi agad sumusuko. Sa awa naman ng Diyos, gumanda ang pakikitungo nila sa akin, kaya sulit ang pagtitiis ko. Kaya magtiis at magpakita ng pasensya sa trabaho. Darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Ang pagtitiis at pagpupursige ay mahalagang kwalifikasyon para magtagumpay. Kaya huwag kayong susuko kung bago pa lang kayo sa trabaho nyo. Basta ipakita nyo yung best nyo, makakaya nyo ang lahat.